Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama naman natin si Yoga Coach Jonah Jolagon. Ang D-job ni Coach Jonah ay bilang isang mamamahayag para sa isang kilalang diaryong Hapon, ang Asahi Shinbun. Siya po ay nagtuturo ng yoga during weekend sa Celebrity Sports Club sa Quezon City. Alamin natin kay Coach Jonah kung anong exercises ang pwedeng gawin after a long hard day sa bahay o sa trabaho. Magandang araw po, Coach Jonah. Magandang araw po sa inyo, Kelly. Magandang araw din po sa inyong tagapanood at tagapakinig sa Health Check Plus. Ayan, so simulan na po natin ang pagkukwentuhan, Coach Jonah. Unang-una po, paano ba dapat umpisahan ang winding down exercises? Pag sinabi po nating winding down exercises, madalas ang naiisip natin ay yung mga ginagawa pagkatapos ng isa pang set ng exercise na nakakapagod o nakakapawis. Pero pwede naman na pag winding down, ito yung ginagawa natin to help transition from daytime mode to nighttime mode. So from the work mode or kaya house chores, ito naman yung parang personal time natin. So yung iiwan natin yung mga stress ng opisina para hindi naman natin siya dala-dala sa ating dibdib pag tapos na ng opisina, pag nakauwi na tayo ng bahay. So pasok na pasok sa parameters na ito ang yoga paggabi dahil sa mabagal yung paggalaw natin sa yoga, pati na rin yung breathing mabagal din, nakakatulong siya sa pag-transition mula sa sinasabi nating fight or flight response papunta sa rest and digest conditions ng ating autonomic nervous system. Kung mag-yoga ka sa gabi, alalahanin lamang natin na dapat hindi puno o hindi mabigat ang pakiramdam ng ating tiyan. Kasi marami tayong twisting motions, maraming folds, minsan may mga back bend. So, pag na mamasahe ang tiyan, baka sumama yung pakiramdam. So, maganda na wala siyang laman. Maganda din na kung makakapaglinis ka ng kaunti sa katawan, hindi naman kailangang paligo na buo. Pero maganda kung presko ang pananamit mo at siguro nakapaghilamos ka ng konti o kaya nakapagtanggal ka ng makeup para hindi pa malagkit yung pakiramdam ng balat. Kahit wipes lang or hilamos sa sink, pwede na yon or maglinis ang paa. Para lang, it's like a process or a ritual that you wash away the grime of the day. So, magiging parte na rin yan ng ritual ng pag-transition natin mula sa ating regular working hours to a quieter, calmer time of the day. Sok na sok po pala talaga yung yoga, no? Kung pinag-uusapan yung mga winding down exercises. Coach Jonah, ano po ba ang ilang gentle yoga poses na ma-advise po ninyo which focuses on stretching and releasing the tension sa ating mga balika tsaka sa ating leeg po? Oo, tama yan. Kasi marami sa atin halos buong araw nakaupo. And dahil nakaupo tayo, we tend to hunch our shoulders forward. Tapos we jut our chin forward. Kaya pagkatapos at the end of the day, parang masikip na yung pakiramdam ng ating upper back. So, to counteract this whole day of hunching forward, kailangan natin ng konting drills na igagalaw yung upper back. Marami naman siya, pero the things that I can recommend would be neck mobility exercises, neck stretching exercises. So, tatayo ka lang or kahit nakaupo ka actually. Nakaupo ka, diretso yung likod, tapos ibaba mo lang yung iyong shoulders down toward the hips. Tapos, pwede mo ilagay ang iyong chin towards the chest. So, mararamdaman mo na nagsistretch yung likod ng iyong neck. Pwede rin na you tip your head back. So, mararamdaman mo na nagre-release naman yun dito sa my sides. And then you can also turn your head side to side. And you do it slowly para alam naman natin yung whiplash, hindi po ba? So, ayaw naman natin ng whiplash. So, ideally, you move in time with your breath. Tapos, pagdating naman sa shoulders, you can do shoulder rolls. You lift your shoulders up to your ears and then roll them forward and you roll them back.
pwede ring meron tayong tinatawag na shoulder shrugs. So pag itinaas mo yung balikat mo sa iyong tenga, ibaba mo lang siya bigla. So mararamdaman mo, naglulusa na yung tension dito sa shoulders. Isa pa ay ang tinatawag sa yoga na cow face arms. So for cow face, ang gagawin mo, yung isang kamay nasa likod sa may batok, tapos yung isang kamay pababa naman. So ang mangyayari, parang nagmi-meet yung fingers mo dun sa likod along the spine. So ang goal mo is to pull this top elbow up and this lower elbow down. So parang may stretching here on one side. And then maybe you stay there for 5 or 10 counts or kung gaano mo katagal, and then you switch sides. Pag hindi siya abot, pwede namang may towel ka na hahawakan towel at the end of, for both hands. So parang hindi kailangang magdikit yung daliri o magdikit yung kamay. Pwede rin na kung halimbawa, mas mobile ka. Kasi minsan meron sa atin kahit hindi gumagalaw, very flexible. You can also bind. So, pagka-clasp yung fingers. Meron ding tinatawag na eagle arms. So, ang mangyayari naman doon, you cross one arm over the other. Pwedeng magkadikit yung the backs of the hand together. At kung kaya, you hook your hands around each other. Ganun din. Ang nangyayari naman dito, yung ating shoulder blades parang naglalayo. It slides to the outer side of the torso. So parang lumuluwang dun sa likod. Ang isang masarap to heighten that tension, to heighten the stress, iangat mo yung elbow to align with your shoulders, and imbis na yung kamay ay nakadikit sa mukha, ilayo mo siya. So mas mararamdaman mo na parang mas nag-open up yung shoulders. So kung gagawin niyo po yun sa bahay, pakiramdaman niyo yung sarili niyo. Hindi po kasi iba-iba po tayo ng kondisyon ng katawan. So yung iba kahit magdikit lang ng braso na ganito, okay na sa kanila yon. Kaya enjoy na lang po. Pwede po dyan magbilang kayo ng 1 to 10 or kahit mga 1 minute o kaya habang nagko-commercial sa TV, pwede na pong gawin yun kahit nakaupo. Ang dami po palang mga choices na nakaka-relax ng mga yoga poses, and very interesting po na napakita natin sa ating mga nakikinig at nanonood kung paano ito gawin. What about yoga breathing exercises? Can it help calm down the mind, and paano po ba ito ginagawa to promote relaxation? Yung mabagal at mas malalim na paghinga, mas nakakakalma at nakaka-relax. Kaya yung sinasabi sa atin minsan pag nagpapanik tayo, breathe slowly, breathe deeply. Totoo siya kasi parang bumabagal yung heart rate natin. Sa yoga, ang tinatawag nating breathing exercises ay pranayama. May iba-iba siyang klase. Pwede siyang gamiting pampainit ng katawan, pwede ring pampalamig. So, magbabanggit ako ng 3 na pampakalma. Ang pinaka-accessible kahit sa hindi nag-yoga ay ang tinatawag nating samavriti or equal in and out breath. Equal breathing. Magkasing haba ang inhale at exhale. So halimbawa kung mag-inhale ka ng 1 to 4, ang exhale mo rin 1 to 4. Ngayon, kung mapapansin mo, ang isang breath cycle, may 4 parts yan eh. So isang inhale, tas yung point that you pause at the top of the inhale, and then you exhale, and then also that pause after you empty yourself with breath. So, pwede mong paglaruan yan. So, pwedeng yung pause at the top ay kasing haba ng inhale at exhale, tapos pwede naman na mas maikse yung point that you're out of breath. Or pwedeng lahat yan, yung para siyang square na inhale 1 to 4, retain 1 to 4, exhale 1 to 4, and then retain again 1 to 4. So, pwede naman din ganon. Isa pa pong pwede nating gawin na breath ay kung halimbawa gusto mong makatulog sa gabi ng mas mabilis, pwedeng mag-inhale ka ng 1 to 4 and then dodoblehin mo yon when you exhale. So when you exhale, you count 1 to 8. Ganyan yung ginagamit ko halimbawa pag nagising ako sa gabi, tapos gusto ko makatulog kaagad, nakakatulog ako kaagad kapag gano'n ang aking breathing drill na ginagawa. Isa pang marirecommend ko na breathing exercise is something called lion's breath.
Dito na, kanina, yung inhale at exhale natin ay sa ilong. Dito naman sa lion's breath, you inhale through the nose, pero you exhale through your mouth. At hindi ka lang mag-exhale, you stick your tongue out and then you kind of make a sound na parang ha. Kapag nag-exhale ka, mararamdaman mo na nare-relaxing yung tension dito sa neck. At saka mas nakakakalma siya talaga ng pakiramdam. Ang dami po palang mga breathing exercises din liban po dun sa mga poses na ginagawa natin sa yoga. And I think very doable ito para sa ating mga nakikinig at nanonood, no? Sunod na tanong ko, Coach Jonah, gaano po ba katagal usually yung ating mga winding down yoga routine? Meron po ba kayong recommendations on the length of time that we spend on winding down exercises? Well, sa studio kasi ang isang yoga class would normally be about 60 to 75 minutes long. Ang sa isang oras lang or a little bit over an hour, simula yun sa hello and welcome to class ni teacher hanggang sa thank you and see you again. Pero kung gagawin mo naman siya sa sarili mong bahay or sa kwarto, pwede siyang kahit gaano katagal mo gusto. Pwede siyang 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pwedeng 1 hour, pwedeng 2 hours. Kung halimbawa, susunod ka sa mga videos sa internet kasi meron naman, may mga videos din doon na mahahaba na class, pwedeng 60 to 90 minutes, meron din namang mga 10-minute classes. Or kung halimbawa hindi ka makakommit doon sa 60 minutes na papanoorin mong video, pwede ka namang pumili ng 15 or 10 minutes and then pumili ka ng another 10 or 15 minutes na pwede mong paghalu-haluin. Depende na yun sa depende na yun sa panahon, sa time that you have. Pero more than the length of time, siguro, mas isang i-consider, well, not more, but another thing to consider when you want to wind down your day is the class of yoga. It's a type of yoga class that you would do. Kasi nga, yung yoga, yung may klase siya na nakakapagpagising nakakapagpabuhay ng dugo. Yung iba naman, mas nakakapagpakalma. Kung gusto mo ng transition to a quieter and a calmer state of mind, baka mas bagay na piliin mo yung yin yoga, na yin yoga ang i-practice mo. So sa yin, you target the connective tissues instead of the meat of the muscle. And during the practice, you relax all muscle tension the whole time. So talagang para kang butter na nakamelt. So yun, sa yin, titigil ka sa poses mga 5 minutes, pwedeng mas matagal. Kaya pag yin ang kinuha mo, pwedeng isang pose lang, tapos okay ka na. Pwede na yon. Pwede rin namang pumili ka ng klase na tinatawag na gentle or restorative yoga. Sa restorative, maraming props na gagamitin katulad ng bolsters or pillows, may pwedeng blankets, pwedeng blocks, para maganda yung suporta sa katawan. Dito pag restorative talagang very gentle, talagang para kang nakahiga lang na you relax your body. Meron din namang movement, pero ang effort, yung gentle yoga naman, more like the yoga classes that we are familiar with, yung mga gumagalaw din. Pwedeng nakatayo, mas madalas nakaupo. Pero still, yung effort mo instead of say, halimbawa, for running kasi sometimes 100% or pag nag-gym, di ba, you give your 100%. Pag gentle yoga naman, mas mababa. Pwedeng 50%, pwedeng mas mababa, 40 or 30. At isa pang klase ng yoga na pwede mong gawin paggabi, kung gusto mo talagang mag-relax, it's yoga nidra, yogic sleep. So dito naman, nakahiga ka at parang natutulog, pero hindi ka naman natutulog. It's like conscious sleep. Para siyang meditation, pero ang goal is to move into a deeper state of relaxation while staying aware of your surroundings and of yourself. Napakadami po palang choices for types din ng yoga, no? So dapat hindi lang din yung duration, kundi kung anong klaseng yoga din ang gagawin natin for winding down, no? Um,
Coach Jonah, meron po bang mga mantra or visualizations na pwedeng isama sa post-work yoga practice? Ano-ano po itong mga to, kung meron man? O, ang mantra kasi is like a motivating chant. So, Mm-mm. sa Ashtanga, meron kang chant na Sanskrit. So, pero kung halimbawa magpa-practice ka on your own, pwede din siyang positive affirmations na sasabihin mo sa sarili mo just before bed, or kung nakaupo ka pa lang or nakahiga sa kama, pwede mong sabihin sa'yo na, tonight I will sleep and rest well. I will let go of the stresses of the day. I will wake up feeling rested and renewed. So kung ano yung whatever will resonate with you, you can say that. You don't have to copy from someone else. Madalas, mas effective siya kung mas malapit sa puso mo yung sasabihin mo na mantra. Pwedeng, I am beautiful, I am calm, I am strong. Ayun. So yun pala po yun, no? Kapag sinabing mga mantra, talagang very nakapaloob po yun, depende sa tao na din, no? Kung ano po yung sasabihin niya. Ganun din po sa klase ng yoga na kaya nilang gawin. Maliban po sa yoga, Coach Jonah, may iba pa po bang exercises na makakatulong para mag-wind down after a stressful day? Pwede kang maglakad-lakad sa labas. Lakad Mm. kayo ng anak mo or your significant other or yung iyong fur baby, pwede mong kasama yon. Masarap din naman, kung hindi ka naman type na maglalakad, pwede kang maligo sa maligamgam na tubig or kahit magbabad ka lang ng paa sa mainit-init na tubig para ma-relax yung muscles mo. Pwede. Maganda ring winding down routine. Mm. Ayan. So, napakabilis po ng ating oras. Tag-init na, Coach Jonah, meron po ba kayong yoga exercises na makakatulong ngayong mainit na katawan para mas maging resilient tayo sa init na to? Well, for breathing exercises, kasi pag gumalaw ka, iinit yung katawan mo. For Mm. breathing exercises sa yoga, we have we have this breathing drill called Shitali breathing. So it's a cooling breath when you translate it to English. So ang mangyayari, kanina, di ba, we inhale through the nose and exhale through the nose. Tapos yung isa pang drill is inhale through the nose, exhale through the mouth. Ito naman, yung Shitali breathing, you inhale through the mouth and then you exhale through the nose. So pag Mm. Shitali breathing, yung sides ng tongue mo are curled up, tapos parang hihigop ka imbis na mainit na sabaw, hihigop ka ng hangin. Mm. So, o kung hindi mo naman kaya, pwedeng naka-purse lang yung lips, parang, kaganan ka lang. Tapos hihigop ka ng hangin sa bibig mo and yun exhale through the mouth. You repeat that as many times as you need, nakakalamig na ng katawan yun kahit gaano kainit ang panahon. Another breathing drill that you can do is called Sitkari breathing, hissing breath. So, again, you inhale through the mouth and you exhale through through the nose. Ang difference lang, ang Sitkari, imbis na naka-purse yung lips, naka-grit yung teeth. Tapos you inhale through the gaps of the teeth. So yun, napakalakas magpalamig ng katawan nun kahit napakainit ang panahon. Mm. Ayun po pala, no, mga breathing exercises pa lang makakatulong sa atin para sa init na nararamdaman natin ngayon, no? Coach Jonah, napakadami pong nakikinig at nanonood na for sure mga beginners o kaya hindi pa po talaga nag-yoga. Ano po yung inyong mga tips para sa kanilang mga nagsa-start pa lang patungkol po sa ating winding down exercises? Well, kasi pag nagsisimula pa lang tayo, hindi talaga tayo sanay, hindi ba? Hindi sanay yung katawan natin sa ginagawa nating activities, hindi rin sanay yung ating mind na ito yung gagawin natin at that particular time. So sana sa mga nagsisimula, wag po tayong ma-frustrate kung parang it does not feel right. Ituloy-tuloy lang po natin. Eventually, mararamdaman ng katawan natin na tama yung ginagawa natin. Mararamdaman na natin yung benefits niya sa ating katawan. Tuloy-tuloy lang, trust the process. Ika nga. Mhm. Ayan, maraming salamat po, Coach Jonah. Marami po tayong nalaman tungkol sa winding down exercises after a long day at work. At dyan nagtatapos ang Health Check Plus. Samahan niyo po kami muling sa susunod na linggo. Tandaan,
Ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mapapanood din po ang ating programa at mga nakaraang episode sa YouTube channel ng Health Check Plus sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation.